Magandang gabi sa ating lahat. Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo naman ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Alam niyo po, ang ating tatalakay ngayon, yung kahalagahan po ng pagpapatawad. Marahil sa atin, hindi natin alam kung ibig sabihin ng pagpapatawad. Marahil, sinasabi natin tayo nagpapatawad, pero bakit may mga buhay ng mga Kristiyano magulo, walang kapayapaan, laging mayroong alitan, dahil sa pagkakamali ng pagkakaunawa ng kapatawaran. Gusto kong gamitin ang ilustrasyon na madalas ko nang sabihin sa pangangaral tungkol po sa isang bata na binigyan siya ng kanyang lolo ng tirador. At sa kanyang paggamit ng kanyang tirador, hindi niya matatamaan yung kanyang target. Dahil sa hindi siya nakatama, umuwi siya, pero nung makita niya pagod sa bahay, nakita niya yung itik ng lola niya. Agad niyang kinuha ang kanyang tirador at binanatan na wala kasi asenta, pero tinamaan. Bagsak, patay. Ang ginawa niya, takot niya sa lola niya, tsak pagagalitan siya, yung itik na yun, tinago niya rin sa mga tambakan ng mga panggatong. Pero hindi niya alam na pinanunod pala siya ng kanyang bunsong kapatid. At pagkatapos, nung sila ay magkapunan, ang sabi ngayon ni Lola sa kanyang apo na babae, si Gracia, Gracia, ikaw ngayon ang maghuhugas, mabait ka naman. Ay, hindi. Naayos na ni Kuya na pag kami po ay nagkausap na. Di ba, Kuya? Sa kabulong, alalahanin mo yung itik. Sabi ni Kuya, oo nga, talagang nakaayos na yan. Ako maghuhugas. Kinabukasan, ang sabi ni Lolo, halika anak, yung lalaki. Sumama ka sa akin, mangingisda tayo sa ilog. Si Lola pala, sabi ni Lola, ay hindi pwede kasama si Gracia dahil mayroon kaming labahin. Ang sabi naman ni Gracia, ay hindi po, nagkaayos na kami ni Kuya. Siya nang maglalaba. Di ba Kuya? Hindi. Sabi ni Kuya, oo nga po, no, hindi ako kasama, si Gracia lang. Bigat ng loob nitong itong Kuya. Dahil nga, lagi siyang naalipin ng kanyang bunsong kapatid. Kaya hindi niya matiis, sinumbong niya sa Lola yung ginawa niyang kasalanan. Lola, napatay ko po yung itik ninyo. Ang sabi ng Lola, alam niyo, bakit po? Nakita kita nung tinadurin mo. Nakita kita nung tago mo. Pero dahil mahal kita, sige, pinatatawad ka na. Kaya lamang, hanggang kailan ka pang palipin ni Gracia? Ang pakiramdam nitong batang ito, nung sabihin ng kanyang lola na siya'y pinatawad na, nabuksan ang lahat ng kanyang isipan. Nagliwanag ang kanyang pakiramdam. Bukas ang kalangitan para sa kanya. At hindi na siya ngayon maalipin ng kanyang kapatid ni Gracia. Isa yan sa simpleng kahulugan kung ano yung kapatawaran. Kung walang kapatawaran ang isang tao, magpatawad na siya sa kanyang kapwa, pero wala siyang kapatawaran sa Diyos, sarado pa rin ang langit sa kanya. Sarado pa rin ang pinto ng pagpapala sa kanya. Kung mamatay man bawat lamay, ito'y paghahanda lamang yung lamay na yung patungo sa impyerno, sapagkat kung siya buhay pa, hindi siya nakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Walang pag-asa ang bawat tao na walang kapatawarang tanggap mula sa Diyos. Marahil marunong ka magpatawad sa kapwa, pero wala ka pang kapatawaran mula sa Diyos, wala ka pa rin kapayapaan sa buhay. Ang kapatawaran ay napakalaga, very crucial, sapagkat mayroong kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, alam natin, ito ay
kamatayan sa impyerno. Kaya gaano man kaganda ang buhay mo rito, gaano man kasigla ang buhay mo sa mundo nito, ngunit kung wala kang taglay na kapatawaran ng Diyos, patungo ka pa rin sa kapahamakan. Sapagkat sinasabi na ang kabayaran o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang sabi sa Ezekiel 18 verse 4, bawat kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Lahat ng kaluluwa, pag-aari ng Diyos, pero ang bawat kasalanan, ang kaluluwang nagkakasala ay tiyak mamamatay. Ezekiel 33:14, tiyak ang kanyang kapahamakan. Now, napakalaga ng pagpapatawad. Gaya ng ating binasa, verses 14 to 15, ang sabi ko, ulitin ko, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Now, bakit napakabisa ng kapatawaran ng Diyos? Mayroon tatlong dahilan na nais kong ipahagi sa ating kalagitnaan ngayon. Unang-una, mabisa po ang kapatawaran ng Diyos dahil sa pundasyon nito. Bawat bagay, hindi tatayo ang isang bagay kung walang pundasyon. Ganon din naman, hindi tatayo ang buhay natin na isang buhay na matagumpay kung walang pundasyon. Gayon din, ang kapatawaran dapat mayroon ding pundasyon. At ang pundasyon ng kapatawaran, ang Biblia magkapagsasabi, ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Napakarami ng yaman ng biyaya ng Diyos, ngunit ang makapagtutubo sa atin bilang kapatawaran ng ating kasalanan ay ang dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. Na marami pong taong hindi nakakaalam nito. Nang totoong kapatawaran ay dapat may pundasyon at ang pundasyon yun dapat nagmumula sa ating Panginoon at sa Kanyang dugo. Na hindi natin malalaman ito hanggang wala pa tayong pagkakilala kay Kristo. Dito sabi sa Hebreo 9:22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa lumang tipan, bago tanggapin ng Diyos ang mga paghahandog o pagsamba ng mga tao o ng Israel, kailangan may mamagitan sa kanila. At ang mamamagitan sa kanila ay ang pari. At ang pari naman ang siyang gagawa ng pagkatay ng tupa upang ang dugo ng tupa ay kanyang iwiwisik doon sa tinatawag na mercy seat. Ibig sabihin, sa trono ng kahabagan. At kapag winisik ng pari yung dugo ng kordero sa trono ng kahabagan, ibig sabihin, pinatawad na ang kasalanan ng buong Israel. Kaya bawat bagay doon nalilinis sa pamagitan ng dugo. Ngunit hanggang lumang tipan lang yan, sapagkat hindi yan makapaglilinis ng kasalanan tungo sa impyerno. Kaya si Kristo ang siyang nagkatawang tao bilang tupa sa lumang tipan na siyang mag-aalay ng kanyang buhay at magwiwisik ng kanyang dugo upang sino mang sumampalataya sa kanya ay mapapatawad at maliligtas. Nakita nyo? Napakalaga po ng pundasyon ng kapatawaran na ito'y dapat malaman natin na ang tanging pundasyon ay ang dugo lamang ni Kristo. Kung wala po ang dugo ni Kristo, walang paglilinis, walang kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Kaya ang forgiveness, ang kapatawaran ay isang banal. Sa atin, sige, pinatawad na kita, pero wag ka. Hindi banal yun.
Ang banal na pagpapatawad ay sa pamamagitan ng dugo. Ito'y dalisay, ito'y mahal, ito'y dugo ng ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa Colossus 1:14. Na sa Kanya, mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Yung dugo ni Kristo, kung ito'y ating sinasampalatayanan, mayroon tayong katubusan sa lahat ng ating kasalanan. Kaya nga, ang dugo ni Kristo ang siyang magbubukas ng pintuan ng kabanalan ng Diyos para sa atin. Walang sino mang maaring makapasok sa kabanalan ng Diyos maliban sa dugo lamang ng ating Panginoon. Kaya nga, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo ng kanyang kamatayan o ang kanyang dugo na nabuo sa Kalbaryo ang sapat makapaglilinis sa iyo at sinampalatayanan mo, walang may paparatang si Satanas sa iyong kasalanan. Walang magagawa si Gracia. Kahit ano pang sabihin, di ba, kuya, nagkaayos na tayo, alalahanin mo ang itik. Wala nang alalahanin, wala nang ngayong may ibibigay na anumang paratang si Gracia sapagkat nalinis na siya sa pamamagitan ng dugo. Doon sa picture na yon, sa illustration na yon, yung kung sinabi ng lola na nakita kita, mahal kita, kaya pinatawag kita. Napaka makapangyarihan yun para sa kuya. Wala lang may paratang si Gracia. Ganon din, kapag sinampalatayanan mo ang dugo ni Jesus na sapat para maghugas ng iyong kasalanan, walang may paparatang ang sino man. Kaya kapag ikaw'y nagpatawad sa iba, ikaw'y patawad ng Ama sapagkat una kang pinatawad ng Diyos. Kaya sino mang tao na magpatawad sa kanyang kapwa, maaaring tanggapin niya, gano'n lang, pero hindi pa rin siya pinatawad ng Diyos. Dahil wala sa kanya ang tiwala sa dugo ni Kristo. Ikalawa, mabisa ang kapatawaran ng Diyos dahil sa may akda nito. Noong una, mabisa ang kapatawaran ng Diyos kapag ito'y nasa iyo dahil sa pundasyon. Anong pundasyon? Ang kanyang dugo. Batayan ay kanyang dugo. Ako'y pinatawad ng Diyos, hindi sa aking kabutihan, hindi sa aking kabaitan, kundi dahil sinampalatayanan ko ang dugo ni Jesus, ang kanyang kamatayan, yung kanyang pagliligtas sa akin. Kaya yun ang aking foundation ng aking kapatawaran. At ikalawa, napakabisa ng pagpapatawad ng Diyos dahil kung sino ang may akda, sino ang author, sino ang nagsimula at magtatapos, sino ang gumawa? Ang Diyos. Kapatawaran ay dapat nating sikapin at maangkin doon sa taong o sa Diyos na ating ginawa ng kasalanan. Marami sa atin nagsasabi, wala akong kasalanan. Kung wala kang kasalanan, natural, wala ka rin kapatawaran. Dahil ang tanging makakatanggap lamang ng kapatawaran ay ang mga umaamin na makasalanan. At lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Lahat tayo, na-offend natin ng God. Dahil lahat tayo sumusuway sa kanyang utos. Tingnan nyo sabi, ano pang kasalanan? 1 John 3:4. 1 John 3:4, ganito sabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan ng Diyos. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Walang sino mang tao sa mundong ito na hindi lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ano sa akala natin, kapilan ng tao na wala akong kasalanan? Yung pag sinabi niya lamang, wala akong kasalanan, kasalanan na yun sapagkat nagsisinungaling siya. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, walang sino mang tao na isinilang na walang kasalanan. Sapagkat lahat ay nagmula kay Adan. Kaya nga, ang ating pong kapatawaran, hindi natin hahanapin sa pari, hindi natin hahanapin sa pastor, hindi natin hahanapin sa iglesia, kundi hahanapin natin, sikapin doon sa Diyos na siyang ating sinaktan.
At ang ating pong pagbibigay sakit sa puso ng Diyos, ang kabayaran nito ay kamatayan sa impyerno. Kaya napakabisa po ng kapatawaran ng Diyos dahil ang may akda nito, ang may gawa nito ay Diyos lamang. Diyos lamang ang may gawa nito. Kaya bago pa lamang magkasala ang tao, dahil ang Diyos, siya Diyos, alam na niya kung paano magpatawad sa mga makasalanan. Bago pa lamang magkaroon ng kasalanan, itinakda ni si Kristo para mamatay doon sa mga makasalanan darating sa takdang panahon. Gumawa na ang Diyos ng daan upang magpatawad ng kasalanan. Sino makagawa niya? Tanging Diyos lang. Wala pa yung mundo, pero nandun na ang Diyos sa kanyang walang hanggang pasimula, itinakda niya na. Na sa takdang panahon, isusugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay at magdanat ng dugo upang lahat ng sasampalataya sa kanyang makasalanan, siya'y bibihisan noong dugo ni Kristo sa espiritual. At yan ay gawa ng Diyos. Kaya nga, ang pagpapatawad, hindi po ito nagkataon lamang, kundi ito'y plano ng Diyos. At ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi para ikaw ay matigil lang sa iyong kasalanan, kundi ang pagpapatawad ng Diyos ay upang ikaw ay linisin sa lahat ng iyong kalikuan. Kaya kung sinasabi mong wala kang kasalanan, ito ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang isang tao rito hindi namamatay. Bakit? Sapagkat siya po ay nagkasala. Kaya nga lamang, bago pa lamang dumating o bago ka pa lamang isilang sa mundo ito, isinugo ng kanyang buklong na anak na si Kristo. Siyang may akda, siya ang nagpasimula na walang ibang makapagbibigay kapatawaran sa kasalanan ng tao maliban ang Diyos lamang ang gagawa. Hindi ikaw. Kaya kung ikaw ay napatawad ng Diyos, ito ang tanda natin, kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, kung magpatawad ka rin sa iba, tiyak na ikaw ay panatawarin din ng Diyos dahil una ka nang pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan. Ikatlo, mabisa ang kapatawaran ng Diyos dahil hindi lamang sa pundasyon nito, hindi lamang ang Diyos ang mayakda nito, kundi dahil sa epekto nito. Yung epekto nito. Mabisa ang kapatawaran ng Diyos dahil sa epekto nito. Tingnan niyo ang sabi sa Colossus 2:13. Colossus 2:13. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So lahat ng tao patay sa espiritu. Ibig sabihin, makasalanan. Okay? Sabi dyan, dahil sa kasalanan. At sa di pagtutuloy ng inyong laman. Now, hindi po ito pagtutuloy sa laman, kundi sa puso. Ay kanyang binuhay kayong kasama niya. Ang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Ano po sabi? Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, binuhay kang kasama ni Kristo. Kaya nga, ang sino mang totoong Kristiyano na may kaligtasan, dapat siyang magpabautismo upang magpatutuo sa lahat na ako'y kasamang namatay ni Kristo, na ilibing at muling nabuhay sa bagong pagkabuhay. Yun ang kahulugan ng bautismo. Ang bautismo hindi nakapagliligtas. Kundi ang bautismo, yung patutuo mo yan sa lahat na ikaw ay Kristiyano. Na ikaw'y kasamang namatay at ngayon ay kasamang nabuhay ni Kristo. At ang sabi dyan, ang kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Pag sinabi pong lahat, ano ibig sabihin ng lahat? Lahat. Di ba?
Walang exempted. Lahat sako. Halimbawa, ito'y pulpito. Ito ba'y pulpito rin? Kasama pulpito. Okay, ito ba'y pulpito rin? Lahat siguro yan, bahagi ng pulpito. Itong bahay ito, kaysa ito. Yan ang amplifier na yan. Kaysa ini. Yan yung electric pa na yan. Kasi walang bagay ito na hindi kaysa ini. Kasi lahat. Okay? Kailan naging kaysa ini ito? Simula nung kanyang bilhin ito. Hanggang sa 10,000 taon pang darating sa kanya pa rin ito. Yan ang lahat. Ang ating pong kapatawaran sa Diyos, ang kapatawaran ng kasalanan, lahat. Simula noong nakaraan, hanggang sa kasalukuyan, at sa darating pa, pinatawag ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Naintindihan niyo? Pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan na siyang maghahantong sa iyo sa impyerno. Kaya ang Kristiyano, nagkakasala pa rin, pero hindi pupuntang impyerno. Nagkakasala siya, pero kapag siya'y humingi ng kapatawaran, agad siyang pinapatawad dahil pinatawad siya na sa nakaraan, ngayon, at sa darating. Kristiyano yung nagkakasala, pero magdurusa sa mga konsekwensya. May parusa, pero hindi sa impyerno. Kaya isang taong wala pa pong kapatawaran mula sa dugo ni Kristo, magpatawad mo siya, hindi siya kalugdan ng Diyos papuntang langit. Sapagkat wala pa siya sa kapatawaran ng Diyos, nakaraan, kasalukuyan at sa dating ng panahon na, kaya nga, kapag sinikasala, tuloy pa rin sa impyerno. Wala pa rin siyang kapatawaran. Kaya sa ating teksto kanina, kung pinapatawad natin ang ating kapwa, patatawarin ka rin ng iyong Ama. Bakit? Dati ka nang pinatawad. Ngunit kung hindi ka magpatawad sa iyong kapwa, ay hindi ka rin palatawarin ng iyong Ama. Bakit? Para hindi ka pa rin talaga nakatanggap ng kapatawaran. Wala sa amin. Yung epekto nito, yung kapatawaran ng Diyos, napakabisa dahil sakop lahat ng iyong kasalanan. Di ba? Napakabuti na ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, pwede ako magkasala ngayon? Oo, pwede ka magkasala. Pero pagbabayaran mo ang lahat ng magiging bunga ng ginawa mong kasalanan. Pagbabayaran mo. Pero hindi yun ang dahilan para makapunta ka ng impyerno. Kundi yun ang maging dahilan para magdusa ka. Malungkot ang buhay, magulo ang relasyon, walang kapayapaan sa buhay, lagi kang guilty, dala-dala mo. Kaya marami pong nagpapakamatay. Pero once na ikaw'y tinatawad, sa nakaraan, kasalukuyan at darating. Yan ang epekto. Kaya napakabisa ng kapatawaran ng Diyos. Psalms 103, verse 3. Psalms 103, verse 3. Ang sabi dito, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Kung pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan, pati ang bunga nitong karamdaman, hindi lamang sa katawan, hindi lamang sa spiritual, ay pagagalingin ng Panginoon. Pero hindi na marugan, hindi ka magkakasakit. Dahil hindi na maaaring mabago yun. Simula na magkasala si Adan, kasalanan ni Adan ang dahilan kaya tayo nagkakasakit. Bakit po? Dahil tayo mismo mayroong minanang kasalanan. At ang kasalanan yan ang nagre-rebelde sa Diyos. Anumang pagre-rebelde natin sa Diyos, anumang hindi pagsunod natin sa Diyos, tayo humahakbang sa kasamaan at karamdaman. Pero sabi nga ni Brother Jess kanina, ako'y binigyan ng Panginoon ng karamdaman upang ako'y turuan. Totoo yun. Sapagkat yun ang layunin ng Diyos, na sa kabila ng ating buhay, sa paghirap natin, at makitang tayo'y nagpapakumbaba at umaamin, nalulugo ng Diyos. At may biyaya ang Diyos para doon. Kaya nga, kung ang kasalanan natin
ay pinatawad ng Diyos noon, ngayon, at magpakilanman. Bakit kaya kailangan mong magdala ng bigat ng pasanin ng konsyensya? Araw-araw. Yung sabi sa ating text, pagpatawad ka lang sa iyong kapwa. Kung mayroong nagkasala, o ikaw naman ang nagkasala, humingi ka patawaran dahil patatawarin ka ng Diyos. May batayan ng Diyos na bibigyan ka ng kapayapaan, kalinawan ng isipan at buhay dahil ikaw'y pinatawad na. Ba't kailangan magdusa ka sa bigat palagi sa puso, sa isipan? Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nagbibigatan ng lupa, at kayo bibigyan ko ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ng Diyos kumpleto. Laging kumpleto, hindi tulad sa atin, may kondisyon. O sige, pagtawarin kita. Pero mo lang ulitin yan, ha? Laging may kondisyon. Ang Diyos, once na patawad siya, limot niya na ang kasalanan mo. Hindi niya babalikan. Hindi niya babanggating muli. So, hindi na tayo kailangan gumawa ng sakripisyo. Maraming mga tao yung bigat na nararamdaman nila sa puso nila na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan. Ang ginagawa nila, nagpapapako sila sa krus, nagpipinitensya sila para daw mabawasan. Actually, hinahabol sila ng konsyensya. At ang konsensya ng kasalanan yun ang nagpapabigat sa kanila. Bakit kailangan magdusa ka? Lumapit ka kay Kristo at hingin mo ang kanyang kapatawaran at ikay bibigyan niya ng kapatawaran. Bakit kailangan magdusa? Maraming mga tao ngayon tinutulungan si Kristo para si patawarin sa kanyang kasalanan. Walang sino mang makakatulong sa kamatayan ni Kristo sapagkat ang ating kasalanan ang siyang pumatay kay Kristo sa krus. At yun lamang ang tanging solusyon upang tayo ay bigyan ng kapayapaan. Marami ngayon tumutulong na magdarasal ako ng 7 Biyernes o magpapapanata ako para ako'y patawarin ng Diyos. Wala. Ang sabi sa Biblia, walang maaring makapagpapatawad sa atin ng ating kasalanan. Walang sino mang maaring makakatulong sa Kanya para may sagawa niya ang kumpletong kapatawaran. Sapagkat sinasabi sa Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silo ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat makapagbibigay ng kapatawaran at kaligtasan sa bawat sumasampalataya. At ang sabi niya, siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang maaaring makapagbibigay niyan, hindi sa ating mga kilos at ating pagsisikap, tanging si Kristo lamang. Anong sabi sa John 8:12? Siya lamang ang ilaw ng sanlibutan. Siya lamang makapagbibigay ng liwanag ng ating kaluluwa. At walang sino makagawa yan. Bakit kailangan magdusa ka sa bigat niya? At ang sabi pa sa John 1:29, siya lamang ang tanging kordero na mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. So nakita natin, napakabisa po ang kapatawaran ng Diyos, una dahil sa pundasyon nito, dugo ni Kristo. Ikalawa, dahil sa may akda nito, ang Diyos ang gumawa. At dahil sa epekto nito, lahat ng iyong kasalanan ay kanyang lilinisin. At pang-apat, mabisang kapatawaran ng Diyos dahil sa mga sumasampalataya nito. Mabisa po yan sa mga sumasampalataya lamang. John 3:16. Natandaan niyo? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya. Nandun yung kapangyarihan ng kapatawaran. Hindi siya mapapahama, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ron, ang sino mang gumawa ng sakripisyo, ang sino mang gumawa ng penitensya, ang sino mang lumuhod ng 7 linggo. Wala, hindi sinabi, ang sino mang sumampalataya. Siya ay hindi mapapahamak. Kilalanin lamang natin si Kristo. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan nagpapayag sa atin ngayon na kung ikaw isang Kristiyano, huwag mong dalhin ng bigat ng guiltiness sa puso.
dapat mo malaman, mismong Biblia nagpapatotoo sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay tinatawag ng Diyos. Tingnan sabi sa 1 John 2:12. 1 John 2:12, ganito ang sabi, mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Ipinatawad na. Basta pinatawad ka ng Panginoon, that's it, pinatawad ka na. At ito rin ang turo ng Panginoon sa kanyang mga pagtuturo kung siya'y buhay pa. Na kayo ay mapapatawad. At ang kapatawaran ay para sa mga sumasampalataya. Wala pong bisa yung kapatawaran kung hindi ka sasampalataya. Tulad ng ating ilustrasyon. Si Kuya, hindi niya alam, nakita ng lola yung kanyang ginawa. Pero kailanman hindi niya matatanggap ang kapayapaan ng puso niya kung hindi niya ikinunfess kay lola. At hindi rin siya makakalaya sa pangalipin ni Gracia kung hindi niya ikinunfess. So ano nangyari? Noong ikinunfess siya, naniwala siya sa lola niya na pinatawad siya, na minahal siya. At naniwala siya sa lola niya na hindi na siya alipin ni Gracia. So ano po ang leksyon ngayong gabi sa atin? Gusto ko mag-iwan ng tanong, mga kapatid. Una, alam mo na ba ang ibig sabihin ng kapatawaran? Marahil sinasabi niyo, mahalaga ang kapatawaran. Marahil sinasabi niyo, alam mo ang kapatawaran? Magiging malaya ka sa ibubunga nito at magiging malaya ka sa kaparusahan nito. Pero hanggat hindi ka humingi ng kapatawaran, hindi mangyayari sa iyo. Manatili ka sa condemnation ng iyong kasalanan. Paano ka makakalaya? Lumapit ka kay Kristo. Kay Kristo ka lumapit at sumampalataya sa Kanya. Na siya ang Diyos na nagkatawang tao at siya namatay sa krus. Nagdanak ng kanyang dugo para sa akin, para sa iyo. At kailangan mo lang paniwalaan ito. Dahil hanggat hindi mo piniwalaan ito, gaano mang kahusay ng pagkakaalam mo tungkol sa ginawa ni Kristo at kung sino si Kristo, wala itong kabuluhan sa iyo. Hindi mo maranasan ng totoong kapayapaan ng kaluluwa. Mananatili ka pa rin sa daan ng kapamakan. Kristiyano ay hindi perfecto, mga kapatid. Walang Kristiyano perfecto. Lahat tayo kung tawagin mga forgiven sinners, mga pinatawag ng mga makasalanan, na nagkakasala pa rin tayo. Pero mayroon tayong katiyakan na sa sandaling tayo'y lumapit at magsisi sa ating kasalanan, banal siya, tapat siyang Diyos na siya magpapatawad sa iyo. Forgiven sinners. Kaya nga, sa araw-araw, nagkakasala tayo. Kaya sa araw-araw din, nangangailangan tayo ng kapatawaran ng Diyos. Kailangan natin mapatawad. Ikalawang tanong, gaano kadalas napapatawad ng Diyos ang Kristiyano? Gaano kadalas napapatawad ng Diyos ang Kristiyano? Walang sagot yan. Kung gaano kadalas humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapayag mo ang iyong mga kasalanan sa Kanya, say, tapat at banal na ikay patawarin. At hindi mo patawarin. Lilinisin pa sa lahat ng kalikuan. Lahat ng kalikuan. Nakahanda si Jesus magpatawad. Kung tayo lumalapit sa Kanya, kailangan lamang natin ang pagsisisi, pag-amin,
pagtalikod sa mga nagawang kasalanan at pangako na hindi na ulitin. So, paano mo, Pastor, kung naulit mo? Di lumapit ka ulit sa Panginoon. Paano mo naulit-ulit pangatlo? Lumapit ka ulit sa Panginoon. Paano, Pastor, kung talagang hindi ko, lumapit ka ulit sa Panginoon. Dahil hindi pwedeng maubos ang dugo ni Kristo para sa iyo. Nakalaan yan sa kanyang mga tinubos. At kung hindi ka pa Kristiyano, kaibigan, mananatili ka, taglay mong bigas ng kasalanan. Sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong gawa, sa iyong salita. Wala kang kapahingahan dyan. At kung hindi ka magkakaroon kapahingahan, lalo lang hindi ka magkakaroon kapahingahan kapag namatay ka. Sapagkat sinabi sa Hebreo 9:27, minsan lang itinakda sa taong kamatayan at ang pagkatapos nito'y paghukom sa impyerno. Hindi po solusyon ang kamatayan para maibsan ka ng problema. Ang kamatayan mo, kung wala ka pang kapatawad kay Kristo, simula pa lamang ng impyerno apoy ang paghukom sa iyo. Bakit kailangan mong dalhin niyang bigat na yan? Bakit kailangan mag-usap? At tayo naman mga mananampalataya na. Huwag natin sabihin na tayo matagal ng Kristiyano. At tayo ma-attend every Sunday, every Thursday. Na, alam nyo, hindi tayo pwedeng lumakad kasama ng Diyos. At hindi rin tayo umaamin at umaako ng ating kasalanan. Marahil anak ka ng Diyos, pero hiwalay ka sa fellowship ng Diyos. Tulad ng aking anak si Buboy. Buboy, anak ko yun. Kahit ano mangyari, tanong ko siya. Pero hindi niya darama ang damdamin ko ngayon dahil napakalayo niya. Wala kaming fellowship. Kaya kung kayo sa Kristiyano at may dala-dala ka tinatagong kasalanan, may ginagawa kang kasalanan, lihim sa iyong asawa, lihim sa iyong kaibigan, pero hindi lihim sa Diyos. Wala kang fellowship sa Kanya. Hindi ka pwedeng sumamang lumakad sa Kanya. Sa Kanyang kalooban. Kailangan dito ang pagsisisi, pag-amin, pangako ng talikuran ang kasalanan. Yan ang kapangyarihan ng kapatawaran. Tayo naman. Opo, Panginoon, tunay, sino man sa amin, Panginoon, mga Kristiyano man o hindi, kung taglay namin ang kasalanan sa aming pong puso, sa aming kaluluwa, wala po kaming kapayapaan. Hindi kami maaaring magtagumpay sa mundo nito, sa buhay nito. Lagi kaming kaaway mo sa aming mga desisyon, sa aming isipan, pananalita, kilos at gawa. Laging kontra sapagkat taglay namin ang pagre-rebelde sa iyo. At bawat panalangin namin, Panginoon, ay kasuklam-suklam, gaya na yung sinabi sa Psalm 66. Ang sabi niyo na kapag kami nagtitimtim ng anumang kasalanan, hindi niyo kami dirigin. Ibabaling ninyo ang inyong mukha palayo sa amin. Inyong aawatin ang inyong kamay upang hindi kami maabot. Ito po'y napakabigat po na parusa ng kasalanan habang kami nabubuhay. Naway lagi namin dinggin at sundin ang panawagan ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang ipahayag ang aming mga kasalanan at yung lamang kami makatagpo. Tulungan niyo rin po, mga kaibigan namin narito. Marahil matagal ng panahon. 20 taon na, 30 taon, o 50 taon na, nataglay-taglay po ang bigat ng kasalanan ito na siyang magdadala sa kapahamakan. Huwag niyo pong hayaan na sila po'y mamuhay sa ganong bigat ng kanilang puso, kaluluwa, na sila'y masanay sa ganong kalagayan at hindi na nila kailangan ang iyong kapatawaran. Nawa, i-convict niyo pa sila, Panginoon. Sumbatan niyo pa sila ng lubha
upang ang kanilang tuhod ay lumuhod at magmakaawa kay Kristo na siya'y iligtas niya. O Panginoon, sa inyo lamang matatagpuan ang totoong kapatawaran. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.